Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Parang hindi yata maganda yung after. Maganda. Amen. Okay. Batiin mo muna yung katabi mo. Pwedeng mayroon nyo bang sabihin na ikaw ang pinakamabait na nakilala ko. Ngayon lang ha. Ngayon lang. Kasi mabait yan. Alam mo kung bakit mabait? Hindi matutulog yan. Hindi matutulog yan. Mabait yan. Amen. Hallelujah. Okay, are we blessed? Okay. Ang blessing ng Panginoon na magpapatuloy muli sa mga oras ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay, magkaroon lang tayo ng konting recap sa ating pag-aaral. Ano po kasi yung team po natin for this month? Fall to Rise. Fall to Rise. This is the last part of our series. Okay, recap po. Nasubaybayan po natin ang buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa kanyang pagkatawag sa mga nauna nating series before, sa mga first, second, third, and fourth week, na ang kanyang dating pangalan ay Saul. Amen. Pinabagsak siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang light, liwanag. Amen. Liwanag. At siya ay nabulag sa loob ng 3 araw. And also to let him know na kung sino yung kanyang inuusig. Tama? After his fall, siya ay muling bumangon. Amen? At nagkaroon siya ng misyon na ibinigay or nagaling mismo sa ating Panginoon. Saan galing po yung mission po niya? After niya ba? Galing sa ating Panginoon. At ang mission po na ito, ang tatalakayin po natin sa umagang ito. Amen? At ito na po yung last part ng ating series for the month of November. I'm so excited to preach, mga kapatid. Are you excited? Game ka na ba? Excited. Ayan. Okay, ang title po natin sa umagang ito, pag-flash bro, ay Rising with a Mission. Can you say with that with mga kapatid? Rising with a Mission. Okay, let's open up our Bible. Kung meron po yung mga Biblia or sa mga Bible app po natin, sa aklat po ng Book of Acts, sa Tagalog po ay mga gawa. Chapter 9, verse 20. Okay. Ang sabi po diyan, and immediately. Okay, bear that into our mind, mga kapatid. Immediately, he began. Nagsimula na si Saul na i-preach about Jesus sa mga taga-sinagoga. Sabi ni Saul, saying, he is indeed the Son of God. He is indeed the Son of God. Manalangin tayo, mga kapatid. Yes, Lord, you are indeed, Lord Jesus, the Son of God, O God. Hallelujah. Ama, sa mga oras ito, kami minsan pa ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyong banal na presensya, O God. Lord, sa mga oras ito, alam ko po, Panginoon, na may maganda po kayong sasabihin at babaguhin sa aming mga buhay, Panginoon, sa mga oras ito. Lord, mangusap ka. I-reveal mo, Panginoon, ng mga fresh revelations, Panginoon, sa umagang ito. At ikaw lamang siyang mapapurihan at maparangaralan, Panginoon, sa mga oras ito, God. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabihin po natin, mission. Sabihin po natin, purpose. Amen. Ang isang buhay na walang purpose at walang direksyon, mga kapatid, isa po itong danger part ng ating buhay. Kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito. Amen. Dahil ang kawalan ng layunin ay isa sa mga kasangkapang ginagamit ni Satan, ang ating kaaway, amen, para mahadlangan yung mga nais ipagawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang kawalan ng layunin, mga kapatid, or purpose, ito po ay nagli-lead sa emptiness. Ang kawalan ng layunin or purpose, ito po ay nagli-lead sa panlalamig. At ang kawalan po ng layunin or purpose, mga kapatid, ito po ay nagre-resulta ng pagiging stagnant ng ating mga buhay. Nakuha po ba rin? Amen. So madaling salita, ang buhay mo ay meaningless. Walang halaga, amen, walang kasaysay at walang kabuluhan. Yes, sabihin na nating nakaka-survive ka everyday, ngunit walang direksyon ng iyong buhay dahil wala kang purpose. Nagtatrabaho ka, nagsisikap ka, busy ka, pero malinaw na walang misyon ang iyong buhay. Amen?
Komportable ka sa buhay pero parang empty yung pakiramdam mo. Amen? Can you imagine mga kapatid na kapag kayo ay sasakay sa isang barko at kayo ay maglalayag sa gitna ng napakalawak na karagatan. And then suddenly mag-a-announce si Brother Rino. Sabi ni Brother Rino, ladies and gentlemen, I am Rino Garon speaking and announcing, we are here in the middle of the ocean. And I don't know where we are. Basta't ang alam ko lang, tayo lumulutang sa ibabaw ng tubig. Can you imagine kung ano yung katakot-takot na mararamdaman ng mga passenger, mga pasahero na yon? Can you imagine kung ikaw din ay kasama doon, na kayo ay nasa gitna ng karagatan, malawak na karagatan, and then wala kayong patutunguhan. It's a waste of potential. Tama? Can you imagine mga kapatid, at katulad din ng katabi mo, na ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, para sa iyo. Amen? And yet, nabubuhay tayo nang hindi natin alam ang ating mga layunin. Hindi natin alam kung bakit tayo nag-exist sa mundong ito. Buti pa si Brother Loy, alam niya ang purpose ng gripo. Bro, ano yung purpose ng gripo, bro? Para maglabas ng tubig. At kung ang gripo ay maglabas ng apoy, hindi niya nagagawa yung purpose niya. Tama? Yung pagbukas mo ng gripo, sabi ng apoy, hindi niya nagagawa yung purpose niya. Nasisipa tuloy yung tubero. So, ang purpose, hindi ginawa or inimbento ang gripo, mga kapatid, para maglabas ng apoy. Ginawa ito para maglabas ng tubig. Tama? Ikaw, ano ang purpose mo? Ano ang purpose mo? Bakit ka nag-exist? Hindi niyo po ba dumating tayo sa kasipan natin yan? Bakit ka iniligtas ng Panginoon? Ano ang purpose mo? Ibig sabihin ba niyan, mas alam mo pa yung purpose ng gripo kaysa sa purpose mo? Tama. Alam mo yung purpose ng gripo, pero yung purpose mo, hindi mo alam. Di ba? Bakit importanteng alam ng tao ang kanyang purpose? Bakit po ba? Para malaman ng tao ang hindi niya purpose. Lalim nun. Amen? Bakit dapat alam ng tao ang kanyang purpose? Para malaman niya ang hindi niya purpose. Bakit? Kasi kapag alam mo yung purpose mo, hindi ka mag-aaksaya ng panahon sa mga bagay na hindi mo naman purpose. Tama? Ulitin ko, kapag alam mo ang purpose mo, hindi ka mag-aaksaya ng panahon sa mga bagay na hindi mo purpose. Ayan. Pero once na na-discover mo na ang purpose at mission mo, or a mission na creator mo sa iyo, amen, yun yung pinaka most important moment, mga kapatid, sa iyong buhay. Kapag once na nalaman mo na ang purpose ng creator mo sa iyo. Kasi once na nalaman mo ang purpose mo, kahit pagod ka, yan ang magtutulak sa iyo para magpatuloy ka. Pag alam mo ang purpose mo, kahit na ikaw ay inaantok, yan ang magtutulak sa iyo para bumangon. Kapag alam mo ang purpose mo, kahit na ikaw ay malamig ang panahon ngayon, nilalamig ka, yan ang magtutulak sa iyo para maging mainit ka sa Kanya. Hallelujah. At sa ating pag-aaral sa umagang ito, may makikita po tayong 3 points, kung bakit mahalaga na alam natin ang mission at purpose natin, and also for him to obey, mga kapatid. Katulad ni Saul, kung ano ang naging mission niya after niya bumangon mula sa pagkabagsak. Are you ready? Are you ready? Amen. Let's go. Number 1, He chose you for a great mission. Do you believe in that? He chose you for a great mission. Ang sabi po sa Acts chapter 9 verse 15, amen? Dito po, mga kapatid, ang kausap po ng ating Panginoon is si Ananias. Ang sabi ng Panginoon kay Ananias, but the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to Gentiles. Yung hentil po na ito, mga kapatid, ito po yung sa bansang maliban sa bansang Israel, lahat po ng mga bansa hentil. Tayo po lahat yun. Gentiles po yan. Yan. Para to take my message to the Gentiles and to kings, sa mga hari, sa mga presidente sa generation natin ngayon, as well as to the people of Israel. Sabihin mo, dito malinaw, mga kapatid, si Saul ay chosen instrument. Tama? Sabihin mo, chosen instrument din ako. Chosen instrument din ako. Ayan. Now, tatanungin ko po kayo, qualified po ba si
Qualified po ba si Saul, mga kapatid, for a great mission? Wait lang ha. Ginawin ko lang po ha. Si Saul, may desire siya na patayin ang mga followers si Jesus. Amen? Persecutor siya ng mga tagasunod ni Kristo. And against siya kay Jesus. Amen? So in other words, worst person si Saul for a great mission. Right? Hindi siya qualified. Pero siya pa din ang pinili ng Lord for a worldwide, kasi for Gentiles and Jews, di ba? Worldwide mission. Siya pa rin ang pinili ng Panginoon for a worldwide ministry. Mga kapatid, hallelujah. At malinaw din sa sinabi ng Panginoon kung ano yung great mission niya. Doon sa nabasa po natin, kung ano yung great mission niya. Now, what is the great mission? To preach the gospel, to preach Jesus. Amen. And maybe ang sinasabi ng ilan po sa inyo ngayon, bro, hindi yata ako tinawag sa mga ganyang bagay. Palagay ko pang pastor yung mga ganyang bagay na mangangaral ka, magpipreach ka, parang hindi ko yata kaya yan. Kasi hindi ako marunong magsalita eh. Amen? And don't worry mga kapatid, dahil hindi ka po nag-iisa. Dahil kahit ang mga biblical heroes po natin, mga kapatid, katulad din sila ng reason mo. Do you remember Moses? Di ba? Di ba nung sinansya ng Lord na maging spokesperson, amen, para lumaya ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians, Ang sabi ni Moses, ako ang gagawin mong spokesperson, Lord. Bulol ako eh. And nagduda siya sa kanyang kakayanan. Ulitin ko, nagduda siya sa kanyang kakayanan. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, I will supply words into your mouth. And the same thing sa nangyari kay Jeremiah, mga kapatid. Lord, gagamitin mo akong prophet? Ang propeta, tagapagsalita yan ng Diyos. Tama? At masyado pa po akong bata. Masyado pa po akong bata. I'm too young at maiksi po ang aking dila. Anong sabi ng Lord sa kanya? I will supply words into your mouth. Yung iba nakukuha na yung ibig sabihin ko rito. I will supply words into your mouth. Kahit na bata ka, amen? And look at this, mga kapatid. Do you remember Gideon? Gideon, okay. Lord, gagamitin mo po ako warrior? Linawin ko lang po, Lord, para ipagtanggol ang bansa po natin at iligtas ang bansa natin, Linawin ko lang po, Lord, mas marami pa pong qualified dyan, better than me. Ang angkan po namin sa 12 tribes, 12 angkan yan, ang angkan po namin ang pinakamahina sa lahat ng angkan. At sa angkan po namin, maraming family po dyan, ang pamilya po namin ang pinakamahina dyan. At sa buong pamilya namin, Lord, ako po yung pinakamahina sa kanila. So, ibig sabihin, ako yung pinakamahina. Diba? Did you see that, mga kapatid? Even si Gideon, he felt unworthy. Si Jeremiah, he thought he was too young. Amen? And even si Moses, nag-doubt siya sa kanyang kakayanan. But God empowered them. In-empower sila ng Panginoon para magawa nila yung mga bagay na hindi nila kayang gawin on their own. Amen? In other words, mga kapatid, kung anuman ang edad mo, anuman ang background mo, kayo po ito anuman ang edad mo, anuman ang background mo, anuman ang kakayanan mo, hindi yan na magpapasya na kung ano ang magiging mission mo, kundi ang Panginoon lamang. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 15 verse 16, John chapter 15 verse 16. Ang sabi po diyan, you did not choose me. Ulitin ko po. You did not choose me. Hindi kayo pumili sa Kanya. Hindi kayo pumili sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa atin, sa iyo mismo, I choose you. And appointed you. For what? To go and produce lasting fruit. Sa ibang translation, to bear fruit. So that the Father will give you whatever you ask for using my name. May pa-bonus pa ang Lord,
Napakasarap naman yan. Hallelujah. Tayo pinili ng ating Panginoon at tayo inappoint ng ating Panginoon. Anong purpose? To go and to bear fruit. Ano? Para humayo, ibahagi ang mabuting balita at para mamunga. Amen. Tingnan niyo po ito mga kapatid. The only chosen ng Lord for us, si Jesus Christ, nag-exist po siya sa mundong ito sa loob ng 33 years. Tama po? Sa mga pastor dyan. Tama po ba? 33 years. And only 3.5 years lang po siya nag-ministry. Amen? Ang purpose at malaking mission niya is to conquer and to save the world. Yun ang mission, yun yung malaking mission niya. Oo, maiksi yung panahon niya para gawin ang great mission niya, ano? Pero nagawa niya lahat yun sa loob lang ng 3.5 years. Na hindi siya na-stress, hindi siya naging anxious. Bakit? Kasi purposeful and missionful ang ating Panginoong Yesus. Amen? And also si Pablo, it takes years din ang run, amen, ng kanyang purpose at mission after niyang bumagsak, bumangon, at tinawag natin Panginoon for a great worldwide mission. At siya'y sumunod. He obeys God's calling, mga kapatid. And by the way, 14 books of the New Testament ang kanya naisulat. From Acts up to Philemon. Ano? At nandyan po ang lahat ng kanyang purpose and mission, mga kapatid, amen, to preach Jesus Christ. Amen. Do you remember our vision next year? Nagkagitian tayo dyan. Hindi nyo nata naalala, pastor, hindi na naalala. Do you remember? And you want multiplication, mga kapatid? You want multiplication? Obey God's calling. Obey God's calling. He chose you and appointed you for a great mission. Ayan. Preach, ano yung mission mo? Sa first point natin, to preach gospel, to preach Jesus. Amen. Sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoong Yesus. Amen. Klaro po ba? Clear? Okay, yun po ang ating unang points, mga kapatid. He chose you for a great mission. Number 2. Choose God's mission rather than your own mission. Ngayon, alam na natin yung mission natin. Pero darating tayo sa tagpo na, oo, may mission tayo. Tama. May self-mission tayo. Pero meron din God's mission. Mamimili tayo. Ngayon, ang sabi sa Acts chapter 9, verse 1 and 2, tingnan niyo po yung mission ni ni Pablo, ni Saul. Ang mission ni Saul, sabi sa verse 1, meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager. Oh, yun yung desire niya, no? To kill the Lord's followers. So he went to the high priest. Ano sabi sa verse 2? He requested letters addressed to the synagogues in Damascus asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way he found her. He wanted, mission niya, to bring them both men and women, mapalalaki, mapabae, na ibalik sila sa Jerusalem at ikulong. Tama? Yan ang mission ni Saul. Nadakpin at hulihin ang mga followers si Jesus sa Damascus upang sila, his mission is to persecute the followers of Jesus Christ. Pero ano nangyari? Pinabagsak siya ng Panginoon. Yun yung topic natin noong una series. Binasag siya ng Panginoon and he was transformed from persecutor of Christians to a preacher of Christ. Nag-shift yung sarili niyang misyon sa mission mismo, sa tunay na misyon ng ating mga buhay. Out of billion of people on earth, mga kapatid, ikaw ang nandito. Okay? Inappoint ka ng ating Panginoon at binigyan ka niya ng specific na misyon, mga kapatid. Hindi po yan self-made. It's God's given. So, ibig sabihin, ang mission ko sa mundo, hindi magpayaman. So, okay. Ang mission ko sa buhay ko, kaya nandito ako sa Korea, para magpatayo ako ng malaki at malawak na karagatan. Ay, hindi. Para magkaroon ako, pampagising na. Para magkaroon ako ng malaki at malawak na bahay. Mansion. Alam niyo po ba yung mansion?
Wag na. Sorry. Nagpipreach tayo. Okay? Para magkaroon ako ng malaking bahay. Self-mission yan, kapatid. Ginawa mo lang yung mission na yan. Do you understand, mga kapatid? Amen? Bakit? Kasi minsan, ang ambisyon na pagkakamalan nating mission. Right? Ulitin ko. Minsan kasi, yung ambisyon natin na pagkakamalan nating mission. So ano man ang yung ginagawa, ikaw man ay driver, photographer, welder, factory worker. Wow, rhyme. Factory worker, pinag-isipan ko man yan. sorry. So ano man ang ginagawa mo, mga kapatid, you need to remind yourself, na meron kang assignment na ipinapagawa ang Lord sa iyo. What I'm saying this, mga kapatid, hindi ka factory worker na Christian. Hindi ka welder na Christian. Kailangan nauuna lagi yung identity mo kay Kristo bilang Kristiyano bago ang ginagawa mo. Nakuha po ba natin? Kasi once na nagkapalit yan, mas matimbang na yung ambition mo kaysa sa tunay mong mission. Tama? Naalala niyo po ba yung mga panahong nag-a-apply kayo ng visa going here to Korea? And kung gaano katindi yung panalangin mo sa Lord? Do you remember those moments, mga kapatid, many years ago, ang sabi mo, Lord, sobrang taimtim, no? Lord, sana pumasa po ako sa exam ko. Parang natatay. Sorry. Sana ma-approve yung visa ko, Lord. Sana may employer na ako, Lord. Sana payagan mo lang po ako, Lord. Lord, payagan mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo sa South Korea. Ibibigay ko yung resources ko, Lord, para tumulong. Magbibigay ko ng 10% sa iyo, Lord. Di ba? Nagkaroon ka patuloy ng promise sa ating Panginoon. Amen? And then, inallow ng Lord na pumasa ka. Amen? Pumasa ka sa exam mo at na-approve ang visa mo with commitment. Amen? Na-approve yung visa mo with commitment. Ngayon, intentional ka at mission-minded ka dahil nandito ka na sa South Korea. Tama? Ayan. Nag-attend ka sa church, nagpagamit ka, nagbigay ka ng resources mo sa Lord. Kasi di ba, you are very intentional because you still remember why you are here in the first place. Di ba? Dahil sa iyong panalangin. And then, after a month or after a year, tatawag ngayon ng family natin, mga pamilya natin sa Pilipinas. Tatawag si mga kapatid natin, ate, kuya, pang tuition. Sabi ng nanay mo, anak, sabi ng tatay mo or ng nanay mo, anak, ipagawa na natin yung dream house natin. Sabi ng asawa mo, kung ang asawa mo nasa Pilipinas, honey bee, honey, simulan na natin yung business natin. Ano? Hindi. Ang tawagan pa ng asawa namin, Yobo and Chag. Yeah. Okay. Balik mo tayo. Then na-reveal tuloy. Sabi ng asawa, paggawa natin yung business natin, lahat ng demand sa Pilipinas, hinihingi sa iyo. And you want to give kasi gusto mo ibigay yung pangangailangan nila. Tama? At naging masyado ka ng focus at busy sa ambition mo at hindi na sa mission mo. At nakalimutan mo na why you are here in the first place. You lose sight, mga kapatid. You lose sight for a very mission that you have. God's mission is very important than your own or than our own mission, mga kapatid. By the way, hindi ko sinasabing masamang mangarap. Hindi po yung masama. O magkaroon ka ng ambisyon, mga kapatid. Maganda po yan. Mayroon po tayong goal. At meron din po tayong magandang ambisyon sa ating buhay. Hindi po masama yan. Pero sana lang po, mga kapatid, nag-a-adjust yung ambisyon po natin sa tunay na mission po natin. Amen? Huwag po nating hayaang masaktan muna po tayo, kapatid. Katulad ni Pablo, na nawala ang ambisyon natin sa buhay. Na mawala ang ambisyon natin sa buhay. Amen? Yes, hindi po masama yan. Pero huwag po sana natin gagawin, mga kapatid, ang piliing unahin ang ambisyon natin kaysa sa piliin ang tunay na misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dapat lagi nauna ang misyon ng Diyos kaysa sa ambisyon po natin. Amen? Ang sabi po sa James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Tama? Kapag tayo ay double-minded,
hindi mo talaga alam kung ano yung ipupursue mo, kung ano yung unahin mo. Ano? But the moment that we pursue things of God, mga kapatid, you will never be regret. Ano? Choosing the Lord above anything else. Yan ang pinaka-the best. Choosing God's mission rather than your own mission. Clear? Clear. Amen. Okay, punta tayo sa pinaka-exciting part. Number 3. Be urgent to your mission. Do you believe in that, mga kapatid? Sana maging urgent po tayo. Acts chapter 9, verse 18 to 20. Sabi po dyan, Acts chapter 9, verse 18 to 20. Instantly, something like scales fell from Saul's eyes. So, biglang may nalaglag daw na parang kaliskis sa mata ni Saul. Amen? And he regained his sight. Muli siya nakakita. Dahil before, di siya nakakita na sa loob ng 3 days. Tama? Then he got up, rising, ganyan ano natin, no? And he got up and was baptized. 19. Afterward, he ate some food and regained his strength. Kasi hindi siya kumain sa loob ng 3 days, hindi rin siya uminom. Siyempre, nahihina siya para ma-regain ang strength niya, siya ay kumain. Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. Gaano po katagal? Few days lang. Hindi matagal, hindi sinabing matagal, no? Few days lang. Amen. And immediately, agad-agad, dali-dali, sinimulan na ni Saul na pinreach si Jesus sa mga sinagoga and saying, He is indeed the Son of God. Amen. Sa verse na ito, mga kapatid, malinaw po yung, naintindihan po natin yung verse. Hallelujah, praise the Lord. Sa verse po na ito, mga kapatid, makikita natin kung ano ang naging response ni Saul after niyang bumagsak, at mula sa kanyang pagbagsak. At ang sabi po dyan, immediately, he preached Jesus. Hindi niya po sinabi niya na matagal, bago niya ibinahagi ang mabuting balita. Tayo po, after po natin ma-encounter si Jesus, after po natin tinanggap ang ating Panginoon, mula sa ating pagkabagsak, the same thing din po ba yung ginawa the same thing po din ba na sa ginawa ni Saul, ang ginawa po natin? Agad-agad din po ba tayong humayo? After niyang mas nakilala si Jesus with other believers, kasi nag-stay po siya sa Damascus for a few days. Ang purpose po niya, kaya po siya nag-spend ng konting time sa mga believers on that time, for what? To learn about Jesus. Kung sino ba talaga yung na-encounter niya sa daan. Mas nakilala niya. And sabi sa 20, immediately, agad-agad. Diba? Pinlis niya ba si Jesus? Mas nakilala niya si Jesus. Agad-agad din po ba tayong humayo? Agad-agad din po ba tayong nag-go? Nag-obey sa mission na pinapagawa niya? O nag-stay na lang po tayo with other believers? Katulad po nito. Mga kapatid, we are not only commanded to gather, but we are also commanded to go. Tingnan niyo po ito Doon si Jesus po ay siya po ay paakyat na sa langit at habang pinapanood po siya ng mga alagad, at ng mga other believers, ito po yung makikita po natin sa Acts chapter 1 verse 9 to 12. Aakyat na po ang ating Panginoon, babalik na po siya sa langit, Hindi at habang pabalik si Jesus, hindi sinabi ni Jesus sa mga alagad, sa mga believers in that time na stay where you are and be blessed. Hindi niya sinabing ganoon. Katulad din po natin, mga kapatid, we are not only commanded to gather, but we are also commanded to go. We are called to reach the lost. To make the unbeliever to believer of Jesus Christ. Tama? Okay. At kung ang mission po natin, mga kapatid, yun po yung mission po natin. Sabi mo sa katabi mo, missionary ka. Missionary ka. Missionary ako, missionary ka, missionary tayong lahat. Malinaw yan. At kung ang mission ay klaro, ay clear, ako po naniniwala, mga kapatid, klaro din po ang magiging decision po natin at kung paano po tayo mag-engage sa mission po na ito. Do you believe in that? Some of us, mga kapatid, yes, before, may passion tayo at committed tayo sa bagay na yan. Yung mga ganyang bagay. Dahil klarong-klaro sa atin kung ano yung naisipagawa sa atin ng ating Panginoon. But unfortunately,
we've lost it. Hindi ko na ulit. I don't know kung ano po ang pinapagawang assignment sa iyo ng ating Panginoon, kapatid. Specifically, hindi po alam kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. But corporately, generally mga kapatid, we are called to share the gospel of God. Si Jesus Christ. To be the salt and the light of this world. Kung bakit dyan kanya dinala, wait lang. But individually, hindi ko alam kung ano yung assignment na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Individually. Kung bakit dyan kanya dinala sa company mo. Kung bakit dyan ka sa community niya idinala o inilagay. Sa family mo, sa friends mo, at sa mga co-workers mo. Hindi ko alam kung bakit dyan kanya nilagay. Ako po naniniwala mga kapatid, hindi po aksidente na dyan ka dinala ng Panginoon. May purpose at mission ka kung bakit dyan kanya dinala. You are there for a mission. Amen? For them to know Jesus Christ. Minsan kasi may ganito tayong problema. Wait lang. Kung ako si Saul, halimbawa ako yung nasa katayuan ni Saul, malaki yung chance ko na matatauhan ako sa ginawa ng Lord. Spectacular manner ba na? Lalim na. Kagilagilalas ba naman na paraan ng ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Pero paano ka haharap sa mga tao to prove that you are also a follower of Jesus Christ now? Paano mo sila haharapin? Pwede kang atakihin ng takot, pwede kang atakihin ng hiya. Mahihiya ka talaga kasi persecutor ka ba naman before? Persecutor ka tapos ng mga Kristiyano tapos alam nila lahat yun eh. Kung mababasa niyo pa yung Bible eh. Alam nila lahat yun. And then suddenly bigla-bigla ang magpipreach about Jesus. Di ba? Sino maniniwala sa ito? Naranasan niyo rin po ba yun? Nakaramihan sa paligid mo, family, kakilala mo, friends mo, co-workers mo, they know who you are. Alam nila ang baho mo. Sorry. Hindi po literal. Huwag kasi literal. Hindi po literal yun. Alam nila ang baho mo. In other words, alam nila yung weaknesses mo. Okay? Alam nila yung weaknesses mo, mga kapatid. Alam po nila yung weaknesses mo. Alam nila yung baho mo. Maaaring mahiya ka talaga to preach the gospel. But look at this. Kung ano yung naging heart ni Saul, ni Pablo, sa bagay na yan. Sa Romans chapter 1 verse 16. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 16 sa Tagalog, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at yun din sa mga Griego. Anong po sabi po dyan? Hindi ko ikinahihiya. Bakit? Mabuting balita yung dala mo eh. Mabuting balita. Ano ang sabi sa mabuting balita? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. For what? For what? Para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya sa Kanya, sa Hudyo o maging sa mga Grego. Huwag po natin ikahiya ang mabuting balita, mga kapatid. For the sake of their salvation too, mga kapatid. Kung anong ginagawa niya sabay. Iba talaga ang kapag personal mong na-encounter ang Panginoong Jesus, Hindi ka talaga papayag na hindi mo siya ibahagi sa iba. Hindi yata kayo agree. hindi ka talaga papayag na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Sa family, sa friends, co-workers, o sa kahit kanino pa man. Kung anong ginawa niyang Lord sa buhay mo, kung ano yung mga binago niya sa buhay mo, ibabahagi mo talaga siya. Immediately, agad-agad, for the sake of their salvation too. Hallelujah. As long as you are purposeful and missionful, magagawa po natin ang pinapagawa ng Lord sa atin by the grace of God. Mga kapatid. I have a simple question before po tayo mag-landing sa end part. Simple question. Kailan mo isi-share ang gospel? Kailan mo ibabahagi si Jesus? Naku, tsaka na lang. Kapag 50 years old na ako. Or kapag 60 years old na ako. 30 years old ka pa lang. Enjoy life muna. Magpakasaya muna ako, mag-party muna, magpakasasa muna ako sa mundo. Now listen to me. Hindi pinangako ng Diyos na buhay ka pa bukas. Naranasan niyo po ba yun na kausap mo pa lang siya ngayon, taong kausap mo pa lang ngayon, tapos bukas mababalitaan mo, patay na siya? Kasi hindi pinangako ng Diyos na tayong lahat ay mabubuhay ng 70 years old. Hindi tayo mabubuhay sa loob ng 70 years old. Amen? Kahit balik-balik na rin po natin ang Bible, mga kapatid. Walang ganun. Wala pong ganun, mga kapatid.
Basta ang sabi ng Bible, walang assurance ang bukas, walang kasiguraduhan ang bukas. Kahit na maubusan ako ng boses dito kakasalita mga kapatid, hindi ko kayo mapipilit kung kailan nyo gagawin yan. It's your choice. May pagpili tayong ginagawa everyday. Ibabahagi mo ba ang gospel ngayon o hindi? Choice mo yan kung anong pipiliin mo. But I want to encourage you mga kapatid, ngayon na. Ngayon na. Like Saul, immediately, ibinahagi niya, pinreach niya si Jesus Christ. Be urgent mga kapatid. Be urgent sa mission mo. I want to end up here mga kapatid. Sino na po nakaranas sa inyo na niyaya mo yung mama mo, yung papa mo, yung kapatid mo, yung friends mo, yung co-workers mo na mag-attend ng church? Sino na po nakaranas na? Amen? Niyaya mo mag-church yung co-workers mo. Sabi mo, bro, Brad, tara, church tayo. Sabi ng co-workers mo, ayoko. Okay, sige. Okay lang. Pero minsan kapag inaya natin sila sa mga outing o sa galaan, sabi mo, Brad, tara, gala tayo. Gala tayo. Ayoko. Sige na. Tara na. Mag-e-enjoy tayo doon. Mag-e-enjoy tayo doon. Akong bahala sa'yo, Brad. Sagot kita, libre ko. Buti pa sa galaan, pinipilit natin sila na sumama sa atin. Libre mo pa nga eh. Di ba? Pero minsan sa church, isang tanggi lang niya, okay na. Bakit parang mas may urgency pa tayo na i-invite sila sa galaan kaysa sa pag-invite sa kanila sa church? Amen? Na makaka-apekto sa eternal value nila, mga kapatid. I don't know your situation. Wala akong balak na kayo husagan, mga kapatid. My point is this: we will be judged based on the decision that we make here on earth, mga kapatid. Amen? Reward or punishment. Sasabihin mo sa kanila, malapit nang dumating ang Panginoon. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus bilang yung tagapagligtas, punishment ang abutin mo. Pero kapag once na tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, you will be rewarded. Mga kapatid, if you really believe that Jesus will coming back soon, and if you really believe in hell, please do something to your family. Please do something to your friends. Please do something to your co-workers, mga kapatid. Amen? Huwag po nating hayaan na kapag tayo nasa eternal na at sisisihin kanila doon sa impyerno dahil nagsasuffer na sila, Andrew, ang tagal mo nang kilala tong si Jesus. Bakit hindi mo siya ibinahagi sa akin? Ako'y naghihirap ngayon dito. Diba? Napakasakit yung ganun. Lalong-lalo na kung ang sisigaw doon ay yung mahal mo sa buhay. Amen? And they will face in great white throne kung saan nahatulan ng mga unbelievers, mga kapatid. So my dear brethren in Christ and all my brethren and friends sa aming online, mga kapatid, I want to encourage all of you now. Huwag kang maging tahimik sa pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Maging intentional ka sa mga minamahal mo, kapatid. We want to let them know that Jesus will coming back again. Soon na yan, mga kapatid. And we don't want them to face great white throne. Amen? Yung hatol sa mga unbelievers. Dapat kasama natin silang haharap sa judgment seat of Christ, yung tinatawag na Bema of Christ, seat of Christ, mga kapatid. Accepting rewards kung saan, accepting rewards and recognition days sa mga believers. Dapat doon sila kasama. Amen? Jesus is the way. Jesus is the truth. And Jesus is the life. Kaya magkaroon tayo ng sense of urgency, mga kapatid, to preach Jesus. Amen? Na ibahagi si Jesus sa mga wala pang kaligtasan, sa mga wala pang relasyon sa Kanya. That is our mission and that is our purpose. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, alam ko po Panginoon na kayo po ay kumilos sa bawat kalagitnaan na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon, sa mga oras ito. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, sa reminders mo again, Lord God, kung ano po ang vision ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, totoo na kami ay isa sa mga pinili mo. Lord, thank you, Lord God. At salamat sa mission na ipinapagawa mo sa amin, Lord. Help us, Panginoon, na mas piliin po namin yung mission po namin, Lord God, kaysa sa mga ambisyon po namin, Lord God.
para magawa po namin yung nais mong ipagawa sa amin, Lord God. And Lord, help us, Panginoon, na ngayon alam po namin at na-remind kami kung ano yung mission namin, Lord. Help us na magkaroon po kami ng sense of urgency, Lord God, to preach the gospel, to preach Jesus, Panginoon, sa lahat po ng mga mahal po namin sa buhay, Lord God, sa family, sa mga friends po namin, sa mga co-workers po namin, Lord God. Dahil ayaw po namin, Panginoon, na dumating yung panahon, Panginoon, na sila ay sisigaw sa impyerno. Bakit hindi mo isinare itong si Jesus sa amin? Masakit, ang sakit, naghihirap kami rito. Lord God, kung mahal po talaga namin sila, Lord God, gagawa kami ng paraan, Lord, para ibahagi ang mabuting balita, to preach the gospel, to preach Jesus, Panginoon, sa mahal namin sa buhay, Lord God. Lord, help us, Panginoon, na magkaroon ng courage, Panginoon, to preach your word, Panginoon. Because this is your power, Panginoon. Ito yung kapangyarihan mo para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat po ng marami, Lord God. Salamat at pagpalain niyo po ang boses, Panginoon, sa bawat mga tao na ito, Lord God. Ikaw lamang nawa siya napapurihan at napakadalangan sa mga oras ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen, Lord God. All glory to God. All glory to God.